Sa ating po mga nakikinig at nanonood ay pagbati po at sa bawat isa na nasa ating bulwagan ay ah, tayo po ay sama-samang makikinig ng salita ng Panginoon. Paano ba natin malalaman kung lumalago o lumalaki ang isang bagay? O tayo, paano ba natin malalaman na tayo ay lumalago? So kailangan nating sukatin. So merong pagsusukat o merong measurement. Sa mga bata natin sa baba, di ba yung ating gawain, yung ating ministry, meron silang height and weight measurement. So sinusukat yung mga o tinitimbang yung mga bata kung sila ay tumataba o pumapayat o para mabigyang tugon yung kanilang kalagayan. Sa pamumuhay ng Kristiyano, paano natin makikita ang ating paglago? Ano ang mga bagay o mga batayan para sukatin ang mga bagay na ito? Si Swindle, Charles Swindle, ay pinamagatan niya itong maturity checkpoints. Itong talatang ating titingnan, no? Sa atin, ang bilang mananampalataya, growing up is ang stated objective para sa isang pamilya, no? Kung tutuusin tayo, tayo ay nagsimula, nagdevelop tayo mga bata hanggang ngayon ay matatanda na. Merong development. So, ganun din dapat sa pamumuhay Kristiyano. At masasabi natin, itong 1 Peter chapter 3, itong mga talatang tinitingnan natin, provides the yardstick for spiritual growth, yung tangible objective na parang checkpoint sa atin para ma-measure natin ang ating maturity. At ang makikita natin, yung mga bagay na yan ay napapaloob sa tinatawag nating Christian submission. Kaya nga ang ating title ay Submissive Spirit. No? So yun ang ating tinitingnan. At makikita natin na ang sa English, sa ESV, sa unang talata, sa talatang ito ay sinabi niya, finally all of you. Katapus-tapusan. So merong itong tinitingnan natin is like a conclusion, no? So basahin muna natin para makita natin itong ating pagbubulay-bulayan sa umaga ito. Sa 1 Peter chapter 3 verses 8, mga talatang 8 hanggang 12. At ganito ang sinasabi. Katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may pagpapakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ang pag-alipusta ng pag-alipusta kundi ng pagpapala sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabubuting araw ay magpipigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lumayo kayo o lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan, hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Manalangin tayo. Panginoon, kami naninikluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong banal na spirito ang siyang magturo sa amin, magbigay ng pag-unawa sa mga talatang aming titingnan. Nawa, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso ay bukas para sa mensaheng iyong ibibigay sa umagang ito sa bawat isa sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, anumang gawa ng kaaway ay sinasawata namin na ito'y huwag mapanira, huwag kaming ilayo
ang aming atensyon sa iyong salita bagkos ingatan mo kami ng aming isipan ay may tutuon lamang sa iyo upang kami makapag-benefit, Panginoon, ng iyong salita. Samahan mo po kami ngayon. Ito po ang aming dalangin sa matawin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung makita natin sa ating pag-aaral, sa ating series, no, nagsimula tayong sa pagtingin ano ba ang konsepto ng pagsunod, no? Unang kanyang binigyan ng tatalakay ng submission to authority sa mga nakaraan nating pag-aaral, at yun ang unang binigyan, na to be subject with the Lord's for the Lord's sake for every human institution. Yan ang unang kanyang binigyan, yung sa government, paano tayo susunod sa kanya. And after that, ang kanyang binigyan naman ng pagpapahayag, paano naman ang mga servant, ang mga manggagawa, na sila ay maging subject ng sa kanilang mga amo. At hindi nagtatapos doon, kanyang binigyang pagpapaliwanag din o pagkapahayagan tungkol sa paano ba ang sa loob ng tahanan ang submission na gaganap. So yan ang kanyang mga nilatag ni Pedro sa atin bago na ito dalhin tayo sa summary na ating titingnan sa umagang ito. Kaya nga sa verse it says, finally all of you. Parang summary ito ngayon nang tinitingnan natin ano ba ang ating magiging attitude. Bago, after niyang nilatag ang mga bagay na ito, ay pinapakita sa atin ngayon ang kabuuan. Hindi lamang doon sa mga grupong kanyang ina-address, kundi sa lahat na. Wala nang distinction. Kaya nga, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brother love, a tender heart, and a humble mind. So yan ang makikita natin kanyang iniisa-isa. At dito, ang ating tinitingnan ngayon ay yung mga attitudes and action ng isang mananampalataya when it comes to submission. So kanya nilatag ngayon, matapos niyang mula sa pinaka-general na ito ang dapat nating mga gagawin on a specific, on an individual basis, ano ngayon ito na dapat nating i-develop? Ano itong mga pamantayan na dapat nating tingnan sa atin kung tayo nga ba ay lumalago? Yan ang kanyang binibigyang pansin ngayon. Ito ay paghahanda, makikita natin na itinahanda ni Pedro o sinasabihan niya yung kanyang mga sinusulatan dito bilang paghahanda sa mas matindi pang mga pagdadaanan nila. The fiery dots of suffering. At kailangan ihanda ang mga mananampalataya tungkol doon. Si Worsby, sinabi niya na si Pedro, sinulat niya ito para i-prepare yung mga Kristiyano sa period of persecution. Kaya yung mga susunod na ating pagtatalakay dito ay titingnan natin yung righteous way of looking at suffering at yung mga matitinding mga persecution, ano yung pagpapala doon. So ngayon, sa tinitingnan natin, dalawang bagay ang pwede nating tingnan. Yung attitude at saka yung grounds. Kaya nga ang ating mensahe na nais kong ibahagi sa bawat isa ay pumapatungkol sa obedience. Sapagkat ang submission ay nangangailangan ng pagsunod. So obedience to God in your daily life is the path to experience God's blessing. Ang ating pagsunod sa Panginoon sa ating araw-araw na buhay, ang siyang daan para maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. At yun ay makikita natin dito. Dalawang bagay ang pwede nating tingnan. Unang-una, ang unang puntong pwede nating patungkulan dito na sinasabi ni Pedro, the attitudes and the action of Christian, of believer submission.
At yun, may mga binanggat siyang 5 doon. At pangalawa, ano yung grounds? Ano yung goal ng isang mananampalatayang or believer's submission? So diyan maiinog sa ating dalawang punto na yan ang ating titingnang teksto sa umagang ito. Yung kabuuan, yung summary kung paano tayo magiging masunurin. Kung paano tayo magkakaroon ng humble attitude. So it would be speaking about actions and attitudes that the Christian should possess para magawa niya itong pagsunod sa gobyerno, sa amo niya, maging sa loob ng tahanan. Hindi lamang doon sa grupo, kung naging extended na siya, and everyone, ano man ang iyong kalagayan, ay dapat nakikita mo ito. Kaya nga itong tema ng submission ay medyo malawak na inisa-isa ni Pedro dito mula pa doon sa pagtalakay natin sa verse 13, sa chapter 2 verse 13 hanggang dito sa tinitingnan natin. Mga bunga ng banal na spirito when it comes to submission na kailangan nakikita sa ating area ng buhay. So meron siyang 5 bagay dito. Peter add a final word to this reference with to understand the attitude and action that goes to characterize a practice for all believer in every situation, in every relationship in their lives. At na makita natin dyan ay yung harmony. Sa Tagalog sabi niya, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip. Have a unity of mind. Ang aim na sinasabi ni Pedro dito ay hindi na tayo ay maging madominahan tayo ng ibang tao at hindi niya naman ibig sabihin na tayo ay maging sunod-sunuran kanino man. Ang sinasabi niya dito, ang mananampalataya ay tinawag ng Panginoon para i-cultivate o exercise ang kanyang gift at ang kanyang mga biyaya, grasya ng Panginoon. Na ito'y maging orderly, maging pleasing and fruitful kung paano siya makikibagay dun sa mga taong kanyang sinasamahan. Kaya sabi nga natin sa mga nahuling talata, sapagkat pag sa loob ng pamilya hindi nagkakaisa, ang panalangin ay hindi na nakikinig na pinapapakinggan ng Panginoon. Kung kaya nga sinasabi niya, meron tayo dapat harmony, may pagkakaisa ng pag-iisip. At yun ay ang isang picture na pinapakita niya dito in an assembly of God na bagamat tayo iba-iba ang mga background natin, ang ating mga pinanggagalingan, ang ating mga kaisipan, pero tayo nagkakaisa sa isang bagay, yung what and why. Bakit tayo sapagkat ang ating pinagsasamahan ay tayo ay anak ng Panginoon, bagamat ang mga pamamaraan minsan ay kakaiba, sapagkat iba-iba ang mga working ng Panginoon sa atin. And that will lead us for the people of God to speak the truth in love. Sa ganung paraan, tayo na-develop natin yung harmony if we speak the truth in love. At yun ay isang mahalagang bagay o component ng pagkakaisa. So yan isang bagay na makikita natin dito. Bagamat tayo ay iba-iba, the loving component will bind us. So hindi lamang yung harmony ang binabanggit ni Pedro dito, ang sinabi niyang pangalawa, madamayin, sympathy. With harmony, goes with it yung sympathy. Sa isang komunidad ng mga mananampalataya, napakahalaga na nararamdaman natin ang pinagdadaanan ng iba.
Hindi na parang action lang o yung mechanical response, kundi tayo ay binubuo ng hindi tayo mga bagay, kundi mga tao tayo na meron tayong damdamin, meron tayong kaluluwa. At yun ang isang bagay na dapat nating tingnan. The living soul that enduring lovingly cooperative with others. Napapansin nyo ba pagkasama mo yung sa mag-asawa, merong mga bagay na alam mo na, nararamdaman mo kagad na may problema siya. Kasi within that time, nakasama mo siya, naintindihan mo yung mga pinagdadaanan niya. Kasi kumbaga, mata lang nag-uusap na kayo na alam mo na. Ganon din ito isang bagay na sinasabi niya na ma-develop sa atin. To exercise our sympathy with loving concern. Ay isang bagay na masasabi natin dyan, ang binabanggit ni Pablo sa Romans 12:15, to rejoice to those who are rejoicing and to weep to those who are weeping. Doon natin makikita yung ating sympathy, yung pagdamay. So maaaring isang bagay siguro doon, makita natin sa loob ng iglesia, may mga gawain tayo na pwede tayong makatulong doon. Or may mga pagsitwasyon na ang isang kapatid ay dumaan ng merong namatay sa isang pamilya. Nandun ang ating pagdamay. At hindi lamang yun, ang isang bagay na pwede nating tingnan, tayo ay accountable dun sa kalagayan ng ating mga kapatid. Doon pwede natin silang ipanalangin, lalo-lalo na pag sabi sa atin ang kanyang pinagdadaanan. Mas nagiging matindi ngayon ang ating pakiramdam na siya ay tulungan. So doon papasok yung ating sympathy. Pangatlong binanggit ni Pedro dito na isang qualities na dapat nating tingnan ay yung pagmamahal sa kapatid, fraternity. Yung brotherly quality na yan ay panawagan sa bawat isa sa atin na ating pahalagaan ang ating relasyon sa bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Napakahalaga nito. Maraming mga pagkakataon na ang mga tao ay kadalasan disregard nila yung kanilang mga brotherly ties. No? Ito ay makikita natin sa loob ng tahanan. Maraming mga sitwasyon o mga kwento na makikita natin na dalawang magkapatid ay magkaaway for life. Sa loob ng tahanan yan. Ha? Kaya mga realidad dito na isang bagay na ito na kailangan i-develop sapagkat minsan ito'y mahirap sapagkat sa sitwasyon natin, lalo na sa loob ng tahanan, ito yung isang bagay na makikita natin, dahil sa sobrang kilala natin yung isang tao to the point na ayaw na natin silang i-reach out. Maging ang Biblia ay mayroong example nito. Ang kauna-unang tao na ipinanganak sa mundo, si Cain, hindi niya pinahalaga ng kanyang kapatid na si Abel. Bagamat pa, kanyang pinatay ito. Yan ang makikita nating example sa Biblia. Hindi lamang yan, si Joseph, yung kanyang 10 kapatid, mga anak ni Jacob, ay pinag-isipan nilang patayin si Joseph. Buti lang dumating ang isang kapatid niya na hindi, ilagay mo na lang yan sa balon. So meron tayong mga kwento makikita natin dito na isang realidad na ang magkakapatid ay kadalasan nag-aaway. So much more sa loob ng iglesia. Kung kaya nga isang ating parte ng ating tipana na papahalagahan natin ang ating pagmamahal sa ating kapatid.
our brothers in the Lord. Ano yung reason kung bakit ganon? Sapagkat tayo binili ng Panginoon ng kanyang dugo. Si Jesus ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo para tayo ay maligtas at tayo'y kanyang mga anak. At with that, kailangan nating pahalagahan ang bawat isa. So makikita natin, ito yung mga binibigay sa ating mga qualities na kailangan nating i-develop para ito makatulong sa atin sa pagharap natin ng mga pagsubok. So merong harmony, merong sympathy, merong fraternity, o yung pagmamahal ng magkakapatid. Hindi nagtatapos doon, may dalawa pa siyang binanggit. Kindness, kabaitan. Ito yung ating pinapakita, yung ating charitable acceptance at yung ating tolerance sa iba. Kasi may mga pagkakataon, dahil nga iba-iba ang ating mga pinanggalingan, iba-ibang ating mga attitude, nga ugali, may mga bagay na sa iba parang okay lang, pero sa atin ay annoying yung kanilang ugali. Minsan hindi natin masakyan. Yung kindness, ito yung tender and positive regards sa isang kapatid natin as we exercise yung ating charity, yung ating love, in spite nung kanilang mga failures, in spite yung kanilang mga kahinaan, in spite yung kanilang mga bagay na hindi natin magustuhan. Mga mannerism, attitude, na minsan off sa atin. Pero hindi naman yun ay kasalanan, no? Mga ganyang attitude. Na doon dinidevelop sa atin yung pagiging pasensyoso sapagkat ang kindness ay isang bunga ng Espiritu. Kaya nga hindi natin ito kayang gawin hanggat ang banal na Espiritu ang siyang magbigay nito at magpatubo nito sa atin. To be patient, to be lovingly exercising yung ating compassion, yung ating tolerance sa iba. Sapagkat itong attitude na ito ay makakatulong para tayo ay makaabot sa kanila, para tulungan sila, na ang intention natin ay hindi para masama, kundi ito ay pagtulong. So kabaitan. At ang panghuli makikita natin dyan, humility. Pagpakukumbabang pag-iisip. So ito yung 5 makikita natin dito. Yung humility, napakahalaga nito. It is not merely yung parang tayo ay sabihing mahina. Ang humility, it's more of meek and mild servant to others na meron tayong inner attitude of full high ambition. Na hindi tayo easily offended, na hindi tayo masyadong makasarili. Instead, yung ating humble in spirit ay para mahalin natin yung iba. That we can able to love them who they are. Ang isang karakter na makikita natin dito, yung nagsulat mismo nito, si Pedro. Ito yung mga bagay na talagang napag-aralan niya o in a hard way. Sapagkat si Pedro, sino ba siya? Siyang mayabang at kumbaga sabi natin siya yung tao na gagawa na siya na hindi niya iniisip ang magiging resulta. Ay isang bagay may maalala natin sa kanya, nung si Jesus ay hinuli, kumuha siya ng tabak at tinagpas niya yung tenga ng isang kawal. At sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi tayo namumuhay sa paraan ng mundo, sa mamaraan ng dahas. Yan isang makita natin sa kanya.
isang pagkakataon din sa buhay ni Pedro nung kanyang pinagtatwa ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko ipagtatatwa ikaw, Panginoon. Pero makalipas ng mga ilang oras lamang nung siya ay tinatanong, di ba kasama ka ng taong ito? 3 beses niyang pinagtatwa ang Panginoon. So, itong sinusulat ni Pedro sa atin ay kanyang na-experience ito sa kanyang buhay personally. Kung kanya nga binabahagi sa atin to na he learned these things in a hard way. Ganun ang paraan ng pag-ayos ng Panginoon sa kanya. Para siya ay eventually kaya niyang makipagsama doon sa mga pinili ng Panginoon that they can work harmoniously with his fellow disciple. Maring sa buhay natin, may mga area tayo na makita nating inaayos ng Panginoon. May mga attitude tayo na unti-unting kinikinis ng Panginoon para mabago tayo ayon sa kanyang kalooban. At yan ay totoo nangyari kay Pedro na pwede nating tingnan. God changed him, one who become humble and sympathetic to his with brotherly kindness upang makapagtrabaho siya, makasama na ng maayos ang mga kapatiran niya sa Panginoon. Kaya walang imposible sa Panginoon. Pag tayo ay kanyang inaayos, pag tayo ay kanyang nais gamitin, unti-unti tayong tatapyasin yung mga bagay na hindi kaya-aya until na tayo ay magamit niya para sa kanyang kalwalatian. So ito yung mga bagay na binigay sa atin, ng mga attitude o mga actions na kailangan ma-develop sa isang mananampalataya. One, na merong pagkakaisa ng layunin, ng pag-iisip, merong madamayin, merong pagmamahal sa kapatid, mabait, at mapagkukumbabang isip, may humility. Bakit kailangan ng mga bagay na ito? Para makaresponse tayo tuon sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay pinipuwersa na tayo ay makipaglaban, pinipuwersa na tayo ay sumagot ng dahas sa dahas. Instead na ipakita ang pamamaraan ng Panginoon sa pagtingin natin ng mga bagay-bagay. The response of Christian to evil that they suffer should be guided by the standards of the Lord's righteousness and not by their own sinful reasoning. Sapagkat ang tendency ng tao pag tayo ay dumadaan ng mga pagsubok ay ipaglaban. Ay na tayo ay makipagsabayan. Kung sila ay nagbibigay ng dahas, sumagot tayo ng dahas. At yan ang pamamaraan ng batas. An eye for an eye, tooth for a tooth. Pero ang pamamaraan ng Panginoon ay hindi ganun. Ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng mundo. Kung kaya nga ninanais niya ang bawat mananampalataya, itong mga bagay na ito ay ma-develop upang tayo maging pagpapala at maging isang matibay na patotoo sa mga taong nakakakita sa atin. We are not to fight the fire of evil with the fire of evil that will corrupt ourselves with our wicked response. And we are to control even our speech, not returning abusive words to those who are insulting us. Sapagkat ang salita ay napaka-powerful. Yung mga sinasabi natin, bagamat hindi niyan nagdadanak ng dugo, pero internally,
sa ating buhay, ay pwedeng makasugat ito for all eternity. Kaya makita natin dito ang sinasabi niya, speaking the word in truth with love. Sapagkat ang unang ginagamit nating depensa sa ating sarili pag tayo ay nasasadlak sa kapigatian, sa pagdurusa, ay yung ating abusive words. Words are powerful tool for good and evil, and the Lord commands us to control the tongue, to using them to express the truth lovingly, and not to pour the pollution of simple anger. Kaya lahat ito ay nagkakalakip-lakit, itong mga bagay na itong mga tinitingnan nating qualities para maipakita yung ating righteous response sa mga pagkakataon na tayo ay nasusukol, sa mga pagkakataon na tayo ay nadadaan sa mga diskusyon, sa mga pagkakataon na tayo ay natatapakan, sa mga pagkakataon na tayo ay nawawalang hiya, ano ang ating response? Doon natin makikita kung nag-develop na ba tayo o nag-improve ba tayo pag tayo ay nailalagay sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay napupwersang makipaglaban, napupwersang patulan ang masama ng masama. Kaya ito ang sabi natin na nilatag sa atin ni Pedro, ang mga qualities na pwede nating ipanalangin na i-develop sa atin ng Panginoon upang pag mahaharap tayo sa mga sitwasyong hindi maganda, naroroon pa rin ang composure, naroroon pa rin ang righteousness in how we respond sa mga sitwasyong hindi maganda. Tatandaan natin, our words and action convey blessing to others. Especially yung mga tao na least deserving ng pagpapala. Kaya nga, may kita natin dito na lagi ang binabanggit sa atin na ang ating Panginoon is the supreme example of suffering, and instead of bringing evil to them, He is returning the supreme blessing. He is returning blessing instead of insulting. Pag binalakan natin yung passion narrative, makikita natin doon kung paano ang Panginoong Jesucristo nag-response doon sa mga pagpapahiya na binanggay sa kanila. To the point na ang kanyang damit ay pinaghati-hatian at pinagpalabunutan. Kung kaya ito ang panawagan sa atin ng Panginoon, that we have our righteous response with the right attitude and action with Christian submission. Kaya babalikan pa rin natin that vengeance is the Lord, not mine. Ang paghihiganti ay wala sa ating kamay, laging ito ay nasa Panginoon. Kung kaya, instead na ipakita natin ang paghihiganti na kapareho ng evil for evil, the Lord is teaching us that instead of responding evil, we will respond the right response that the Lord is teaching us. And that is blessing. The wrath of the Lord is untainted by sin and descended with unadulterated righteousness upon the deserving object as a way that our polluted and egoistic sinful retaliation could never do. So yan ang unang pagtingin natin sa talatang ito, na ang Panginoon ninanais na tayong ma-develop itong mga action na ito of harmony, of sympathy, of fraternity
kindness and humility. Sa mga bagay na ito na ma-develop natin yung tamang response pag tayo nasasaglak sa suffering. Pero hindi nagtatapos doon. Matapos binanggit ni Pedro ang mga bagay na ito, kanyang inibigay sa atin, ano yung ground, ano yung goal ng ating Christian submission. Kasi ito, summary na ito ng mga nilatag niya. What is our goal? The goal of our calling, the ground of Christian submission is our calling by God. And the goal of our Christian submission is there is God's blessing for that. Makita natin sa verse 9, ganito sinabi niya, huwag ninyong gantihan ang masama sa masama o ang pag-alipusta ng pag-alipusta. Yan ang pamamaraan ng mundo. An eye for an eye, tooth for a tooth. Kundi ng pagpapala. So ang sinasabi sa atin dito, instead of all those things, ang yung response dapat is one of blessing. Ang una makita natin dito ang panawagan. Ano ba yung ating calling? Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag. Ano ba ang panawagan ng Panginoon sa atin? Si Pedro ang sinasabi sa atin that believers are called to live in harmonious and gracious way. In what way? Upang ang ating buhay ay maging living testament, maging isang patotoo na tunay nga na ang Diyos ang siyang kumilos sa ating buhay, na tunay nga ang Panginoon na nagbago sa atin, na tunay nga na tayo anak ng Diyos. We are called by God not only to follow the example of Jesus Christ in His suffering. Makikita natin yan sa verse 2, sa chapter 2, verse 21. Pero ang sinabi niya din dito, para ay makita sa atin yung sympathetic humility na ginawa ng Panginoon sa mga circumstances na nasadlak siya. Yung example ng Panginoon. Ano ang panawagan sa atin? We are called by God, we are called to know Christ, to be like Christ, and to act like Christ in all things. So in short, ang ating panawagan ay maging katulad ni Kristo sa lahat ng paraan ng ating buhay. Kaya nga nilatag niya itong mga qualities na ito at binigyan sa atin in what ground that we are doing these things. The first ground na sinasabi niya, because God has called you. Tinawag tayo ng Panginoon. Merong panawagan ng Panginoon sa atin na tayo maging katulad ni Kristo sa kanyang pamamaraan. At huwag nating kalilimutan yung kanyang panawagan sa atin na tayo kanyang mga anak. And as children, as God our Father, we also share yung kanyang mga suffering. We also share yung kanyang mga blessing. Ang buhay Kristiyano hindi naman puro suffering yan eh. May mga time na makikita mo na napakadakila ng Panginoon. Kaya itong dalawang bagay na ito dapat balanse. We have to accept also ng mga pagkakataon na tayo dumadaan ng mga kapigatian. May mga pagkakataon na ang Panginoon naman, ang Diyos ay nagpapala sa atin. Minsan, kadalasan kinakalimutan natin yung mga bagay na yon. Naaalala lang natin ang Panginoon pag tayo dumadaan ng paghihirap. Pero pag time na tayo ay so much ang pagpapala ng Panginoon, kadalasan nakakalimutan natin ang Panginoon. Ang sa totoo lang, sabi ni David, wala pa siyang nakitang mananampalataya na naghirap.
Kung hindi man sila, ang pinakapunto kasi ng isang buhay Kristiyano is moderation. Hindi sa bastanting, kundi sufficient to everything. Makakakain tayo sa araw-araw, bagamat na makikita natin sa mundo ay mahirap ang kalagayan, and yet naroon pa rin ang Panginoon na nagsusustain sa atin at yung mga bagay na pwede nating pasalamat sa Diyos. Nasusustain tayo. Bagamat may mga pagkakataon na tayo may nakakaramdas ng karamdaman, naroon pa rin ang kanyang kagalingan. At ang isang bagay na pwedeng pasalamat na tayo ay binubuhay ng Panginoon araw-araw. At yun ang kadalasan, salamat Panginoon, at binuhay mo pa rin ako sa paggising sa umaga. Merong mga natulog lang, kinabukasan wala na. At maraming bagay ang pwede nating pasalamat sa Panginoon. Huwag natin lang itingin ang ating paningin sa mga bagay na mahirap, yung pain ng buhay, kundi tingnan natin na in the ordinary days of life, in the ordinary way of life, we can see the hand of God is always there. Kaya nga sa Book of Esther, wala tayong makikitang pangalan ng Diyos doon. Pero within the process of the story of Esther, you see the hand of God that is doing His part in the lives of the believer. At yun ang dapat din nating tingnan. So, that is the calling. Pangalawa, naroon ang pangako ng Diyos ng pagpapala upang kayo'y magmana ng pagpapala. There is the calling and there is also the blessing. Yung panawagan ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Kristo, may kaakibat na pagpapala yon. To give blessing to others. May kita natin na costly and sacrificial yung binigay ng Panginoon nung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang ginawa doon ay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang ginawa niya doon para tayo ay mabago sa ating kalagayan. Ang ginawa niya doon ay para tayo mamuhay katulad niya, na lumalabas yung mga bunga ng Espiritu sa atin. What Jesus said about being more blessed than to receive, especially if it's true when we give such blessing to those that have been evil towards us. Mas pinagpapala yung nagbibigay kaysa tumatanggap, lalong-lalo na sa mga tao na gumagawa ng kasamaan sa atin. Ano yung reason? Para ang sarili nila ay parang unti-unting yung ginagawa natin, unti-unting kukonsensya sa kanila na ang kanilang puso ay mabago din. That they will melt their hearts for those heaping evil and insult upon us. Na makonvict sila. At eventually, madala sila sa Panginoon, makita nila na itong taong ito, kahit ginagawan ko ng masama, mabuti pa rin pinapakita sa atin, sa akin. Hindi natin kayang gawin yon, unless ang Panginoon ang siyang kumilos sa atin. Kaya kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ito, hindi natin ito kayang gawin ng sarili nating kakayanan. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang magawa ang mga bagay na ito. Makasunod tayo sa Panginoon. Even the recipient of our blessing could not return them. God is committed to blessing His children who obey Him in blessing others. Maliwanag. Kayo'y magmamana ng pagpapala.
Kaya nga, sabi natin dito, ang pagsunod sa Panginoon, merong kaakibat ng pagpapala yan. Our obedience in our daily life, in our daily living, it is a path to experience God's blessing. At yun na makikita natin dito sa verse 9. Because God's called you, God is also blessing you. Hindi ito sinasabi nating prosperity gospel. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. At hindi nagtatapos yun. Pagkatapos niyang binanggit ang mga bagay na ito, meron siyang nilatag na mga salita ng Diyos mula sa Old Testament para ipakita sa atin kung saan ang gagaling itong sinasabi niya. Verse 10, 11, and 12 ay makikita natin it is a citation, it is a quotation of Peter to Psalm 34, verses 12 to 16. Kinote niya itong mga bagay na ito. Sapagkat nung kapanahon na niya, available na Bible, Old Testament, kaya ito ang quotation niya, medyo mahaba. Nung first part ng passage is more of a quotation in the negative. Ang nagmamahal ng sa buhay at nais makita ng mabuting araw ay magpipigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi na huwag magsalita ng daya. So yan ang una niyang binanggit. Ang binabanggit niya dito sa ating pamumuhay Kristiyano, napaka-importante sa atin kung paano natin gamitin ang ating bibig sa mga sinasabi natin. Sapagkat sa ating salita, there is life and death. Sa ating coursing, sa ating sinasabing mga masasamang bagay, nakakasugat ito ng damdamin, nakakapagsira ng mga relasyon, nakakawasak ng pamilya. Kaya dapat pag-ingatan natin ang ating sinasabi. There is life in the way we said, and there is evil in the way we use it. But the one who wants to have a long life resist returning evil from evil, and we don't take evil against evil. So yan ang unang binanggit niya dito. Ang pangalawang binanggit niya, yung passage na kinote niya as a personal duty. 11 and 12, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan, nanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa matuwid at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanyang panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa gumagawa ng masama. So ito ang kanyang binibigay sa atin na positive duty. We are to do good to others, even to those who are wicked against us. We are to seek peace with others. At hindi tayo magiging peacemaker kung ang ating attitude, kung hindi natin ito ma-develop itong mga attitude na ito. Kasi mananalaytay yung ating sariling kagustuhan, mananalaytay yung ating sariling pwedeng papakinabangan, instead na yung benefit ng iba ang ating titinan. Dito papasok pa rin yung ating self-denial. Self-denying life as far distracted from our blessing. Sapagkat ang ating tinitingnan lagi na anuman ang ating ginagawa, nawa ang Diyos ang mapagpala. And eventually, ang Diyos din ang magpapala sa atin. Ganun, may kita natin ang pamamaraan ng Diyos. The Lord, for His righteous, with His almighty power, meron siyang unacceptable ang kanyang pagpapala. If we reject our blessing, it is because that we reject God's blessing and remain the object of His holy word.
Ang pagpapala ng Diyos ay hindi kailanman bumabalik ng void o walang kwenta. God's blessing never return to the giver void. For God has given us every spiritual blessing in Christ, Ephesians 1:3, to see that we have, na meron tayong ibibigay sa iba in return dun sa pagpapalang natanggap natin. Kaya pag tayo Kristiyano, may natanggap na tayong pagpapala sa Panginoon. At nawa ito ibigay din natin sa ibang pagpapala. Padaluin natin ito sa iba as a channel of blessing upang sila rin ay makakilala sa Panginoon. Kaya ito yung ating tinitingnan sa ating teksto sa umagang ito. Na sa atin, nais ng Diyos na i-develop sa atin ang mga qualities na ito na makatutulong sa atin para paghandaan ang mga darating na mga pagsubok, mga darating na mga hindi magagandang bagay sa ating buhay, ini-develop tayo. At para yon, na maintindihan natin, nilatag niya kung saan ang pinanggagalingan nito, ano yung grounds at yun yung goal ng panawagan ni Pedro sa ating pagiging mababang loob ng ating submission. Because God has called you, and when He called you, He will also give you the blessing if we follow Him in obedience. Anong reason? Upang makita si Kristo sa buhay natin bilang mga witness of Christ doing in our life. Manalangin tayo. Panginoon, alam namin na mahirap mamuhay sa mundo sa ganang sariling amin lamang. Ang mga tinuturo, Panginoon, ng mundo ay one of retaliation, one of anger, one of rebellion. Dalangin namin, Panginoon, ng mga attitudes na ito na pag-ibayuhin mo pang ma-develop sa amin. The attitude of humility, the attitude of brotherly, loving kindness, na nawa ito'y ma-develop upang sa aming buhay magamit mo kami bilang mga patutuo ng iyong kadakilaan, ng iyong ebanghelyo. Na nawa ang aming buhay ay magsasalita na si Jesus ang aming Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, na laging paalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong panawagan na kami tinawag mo bilang iyong mga anak. At doon kasama ang pagpapala na nawa, Panginoon, kami ay maging isang tunay na mensahero. Ang aming buhay ay magsasalita na tunay nga ang mga anak ng Diyos, makikita sa kanila ang buhay na pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga bunga ng Espiritu na nananalaytay sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, para sa kasusulong ng iyong kalwalatian na nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kadakilaan. Soli Deo Gloria. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po sa mensahe na ating napakinggan, tayo po ngayon ay dumako sa pag-awit na pinamagatang He Give It More Grace.
tayo dumako sa panalangin at pagbabasbas. Tayo po'y dumako sa ating benediction. Tayo po magsitayo pong lahat. Ngayon, sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo na makapaghaharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang kapayapaan, kapangyarihan at kapamalaan bago pa ng lahat ng panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.